sa kabilang banda. Ako na! Aniya ng tangkang kukunin ni Adam sa kamay niya ang isang plato at tinidor na ginamit niya. I can wash the dishes. Alma naman ito at muling hinawakan ang platong hawak niya. Pinabayaan niya na si Adam na maghugas, total, bida-bida naman to. Enjoy washing. Pang-asar niya rito at saka siya nagpaalam. Una na ako sa'yo. Nginidian lang siya nito na kinairap niya naman. Kinatok niya na muna ang pinto sa dating silid ng mama niya kung saan naroon si Simang. Baka kasi may kailangan nito na hindi lang ito sinasabi dahil nahihiya o naiilang. Simang? Nananansyang tawag niya rito mula sa labas. Simang, are you sleeping already? Walang sumagot. Simang, okay ka lang ba dyan? Muli niyang tanong habang kumakatok pero wala pa ring sumasagot. Simang, natuluyan ka na ba? At tulad ng mga nauna, wala pa ring sumagot. Confirm, logto ng iha. Pumunta na siya sa dati niyang kwarto na ngayon, kwarto na raw ni Adam. Doon na rin daw siya matutulog. Tulad ng sinabi nito, kaya naman kagad na siyang tumuloy sa loob. Pinasadahan niya muna ng tingin ng kama bago niya tinanggal ang lahat ng suot niya. Matagal pa naman siguro si Adam maghugas at kung gusto nitong maligo, may banyo pa naman sa labas. Pagkatuloy niya sa banyo ay kagad niyang inilibot ang kanyang paningin. Nag-iba ng itsura ng dati niyang banyo. May shower na ngayon at may bathtub. Dati kasi timba lang, sapat na. Naiwan siya sa labas ang toothbrush, toothpaste, pati na rin ang skincare niya, kaya naman no choice. Gamit na ni Adam ang ginamit niya. Mabango naman ang sabon at body wash nito, amoy cherry. Nagsipilo na rin siya gamit ang toothbrush nito at walang pakialam, tinapon na yon pagkatapos. Ilang minuto siya na nagtagal sa ilalim ng shower habang kinukuskos ang kanyang katawan. Ngunit nang matapos siya sa kanya lamang naalala ang wala siyang dalang tuwalya. Marain siyang pumikit at dahan-dahan binuksan ang pinto at sumilip sa labas. Adam, nandyan ka ba? Pwede bang paabot ng tuwalya? Nanlaki ang mata niya at di nakapagsalita na bumungad si Adam sa bahagyang nakabukas sa pinto. Nakangiti ito sa kanya habang may tuwalya nakasampay sa balikat nito. Wala rin tong damit pang itaas, habang gray na jogger pants naman ang pang ibaba. Medyo pasapa ang buhok nito, talatang bagong ligo. Shems, bakit ang hot niya? Looking for this? Inabot ito sa kanyang tuwalya na kinuha niya naman kaagad. Sinara niya ulit ang pinto at dali-dali tinapis ang tuwalya sa kanyang katawan. Pinasandaan niya rin muna ng tingin ang sarili niya sa salamin. Tsaka muling sumigaw. Adam, turn off the light, please. Bumaling siya ng 10. Nang 3 beses sa kanya dahan-dahan na binuksan ang pinto. Na makita niyang madilim na sa labas ay doon na lang siya kumalma. Kahit papano ay hindi niya iisipin pa na baka makita ni Adam ang katawan niya. Kaya lang, OMG, hindi na sa ulo ang ayos ang dating yung kwarto. Pabalong niyang sabit sa kawalang pakialam na lumakad. Nagulat na lang siya na may humawak sa kamay niya. Kinabig siya papalapit sa katawan nito. Adam? Don't worry, I'm here. I got you. She can feel his body heat. And his warm breath touches her forehead. Are you okay? Halos pabalong na lang tanong sa kanya ni Adam. Naramdaman niyang lumapit ang kamay nito na nakahawak sa kamay niya papunta sa bewang niya. Do you want me to turn on the light? No! Sa kabiglaanan, bahagla niya itong naitulak dahilan upang hilahin siya nito. Pero hindi ang kamay niyang nahawakan nito kundi ang tuwalya. And in one move, nakita niyang kanyang sariling walang balot sa katawan. OMG! Galit na tinulak niya si Adam, ngunit kagad nitong nahawakan ng kamay niya. Muli siyang hinila papalapit dito. Please, stay, he whispered. Adam hugs her tight and she can't help but feel awkward. Dumampi ang anong nito sa balikat niya at naaamoy niya ang cherry scent nito. Damang-daman niya ang init ng katawan nito. Tila naliliyo siya sa marahang pagkapos ng palad nito sa likod niya. Pasting temptation. Ngunit nang dumapo ang palad nito sa bandang tagiliran niya, hindi siya agad nakakilos. Tila natigilan siya sa kinatatayuan niya. Hahawakan na sana niyang kamay niya pero humagpo si Adam sa bewang niya. What is that? Tinakpan niya ang bibig nito gamit ang isa niyang palad at kagad niyang pinulupot ang isa niyang braso sa balikat nito. You don't have to ask. Aniya habang isang kamay niya hinawakan ang isang kamay ni Adam. Pinagdandas ng lalaki ang kamay nito sa tagiliran niya kung saan alam niyang nararamdaman itong pilat na naroon.
Di niya man makita reaksyon ni Adam pero alam niya nagtataka ito. Pinadapo niya rin ang para dito sa tiyan niya na may hugis cross na pilat. Bagya ito natigilan ngunit kalaunan kagad siyang pinangko at inihiga sa kama. Binuksan ni Adam ang lampshade na nasa gilid ng bedside table. Di ganon kaliwanag ang ilaw nun pero sapat na para makita nila ang mukha ng isa't isa. Kagad din tong dumagan sa kanya na akmang tatayo siya. With her eyes wide open, she looked at Adam. Pero imbes sa lubungin niya ang tingin niya, hinagkan siya nito na marahan, kaya natigilan ang isip niya. Gumawa siya ng ingay at reklamo dahil hindi niya gustong pakiramdam ng mga labi nito na humahagkan sa kanyang napakaingad. Pakiramdam niya ginagawa na naman to ni Adam, ang pagiging maamo ulit tulad ng dati. Sinubukan niyang itulak siya ngunit pinigilan siya ng kamay nito. Maya-maya naging malalim ang ginagawa nito. Ang mga kamay nito nagsimulang maglakbay sa katawan niya at sa gurat niya, nanginginig siya sa ligaya. Just say stop and I will stop. Bulong ni Adam sa kanya. Hinawakan ng kaliwang kamay nito ang isa niyang hinaharap. Isang mahinang sigaw na naman ang kumawala sa kanyang labi nang magsimulang maglakbay ang kamay nito. Alam niyang di pa doon natatapos ang lahat ngunit wala siyang sinabi. Napapikit siya na mariin nang bababa ang labi nito sa balikat niya. At nang makarating ang paghagkan nito sa harap niya, tuluyang nawala ang katiting na katinoan sa kanyang katawan. Naging agresibo si Adam. Are you going to stop me now? Ngumisi siya na nakakaloko. You have all the time in the world to do the foreplay, but right now, I want to feel good. Do me good, hubby. Di siya nagdalawang salita at saglit lang, natagpuan niyang lalaki sa pagitan ng kanyang mga paa. Kapag nailagay ko na ito, hindi mo na ako mapipigilan? Nakahinga siya na maluwag. Tila ba nahihirapan to nagtitimpe and she can't stand looking at him with that expression on his face. He looks flustered. Sinalubong niya ang mga mata nitong mariing nakatitig sa kanya, tsaka nakabuo ng desisyon. Go on, she urged at mukhang naiintindihan naman ni Adam ang tinatanong niya. Just for tonight. Only for tonight. Sa kabilang banda, nakagat ni Jessica ang labi niya na magsimula na si Adam na pag-isahin ang kanilang katawan. Kalahati pa lang yon pero pakiramdam niya, mawawala na siya ng malay. Akala niya OA lang iba na nagsasabing masakit sa una pero hindi pala. Masakit pala talaga na pakiramdam na yon. Wala siyang ideyang ganon katindi ang sakit na mararamdaman niya dahil di naman nila ginawa ni Adam ang ganito dati. But she was surprised. Akala niya kasi na iwala niya ng pagkabirhin nung nakidnap siya, na baka sa dami na nangyari sa kanya nang di niya namalayan, baka nakuha na rin ng mga walang puso na sindikato ang pinakaingatan niya. Pero hindi, and thank God, hindi pa pala. Muli siyang hinagka ni Adam sa labi. Hinawakan din itong isa niyang binti. Nasobrahan ba ako? Nag-aaral lang tanong nito. Hindi niya alam kung makakasagot pa ba siya o kung ano bang isasagot niya rito. OMG, it was too painful. Pero ano pa ba ang magagawa niya kung nilagay niya ng lahat? Tell me if you really can take it. Ano pang silbi ng paghinto mo kung nailagay mo ng lahat? Napakurap-kurap si Adam na tila ba nagtataka sa kanya. Umalon din ang lalamunan nito na halatang nagpipigil na nga talaga. Susubukan ko. No need, agap niya. Kaya ko to, lilipas din ang sakit at hindi po pwedeng gano'n na lamang. Masakit na masakit pa rin pero unti-unti na naman niyang kinakaya. Sinasalubong niya na marahang paggalaw ni Adam sa kanya na ikinasigaw niya na mahina. Ang kaninang masakit na nararamdaman, napalitan na ngayon ng kaginhawaan. Hanggang makalipas pa ang matagal na sandali, sabay nilang naabot ang sukdulan. Nang subukan niyang kumawala, mas sumigpit lang pagkakayakap ng braso nito sa bewang niya. Adam, stay. Magaang hinagkan siya nito sa noo. Don't go. Let us stay like this, my love. Sa pagod at unti-unting paghila sa kanya ng antok, di na siya nakapagreklamo pa. Aminado rin siya na gusto niya mahigpit na pagkakayakap ito sa kanya. Pakiramdam niya ligtas siya na walang sino mang po pwedeng kumuha at manakit sa kanya. Nihilig niya ang mukha niya sa balikat ito hanggang gupuin na siya ng antok. Ngunit bago siya tuluyang makatulog, malinaw na narinig niya pang sinabi nito na naghatid ulit sa kanya ng takot. I never stop loving you, my sweet. Jessica's POV. Sa kalagitnaan ng gabi nagising si Jessica. Bagya pa siya nagtaka na maramdaman niya ang panatag na paghinga ng kinahigaan. Nang daan-daan siya magangat ng tingin, nakita niya ang payapang mukha ni Adam na mahimbing na natutulog. Dahan-dahan niyang binaklas sa mga braso nitong nakayakap sa kanya, tsaka siya maingat na tumayo. Napanguwi siya na maramdaman niya ang pagsakit sa pagitan ng hita niya, pati na rin ang likod at balakang niya.
Bagaring nanginig ang mga binti niya na talaga namang nagpahirap sa kanya. Tunay ngang ligaya ngayon, iyak bukas ang peg ng mga babae. Halos katatapos ng makipagsalo. Matapos ang ligaya, peste, hirap naman ang kapalit. Ganun pa man, pinilit niyang tumayo at ika-ika, lumapit sa kanyang maleta. Maingat niyang binuksan yon saka kumuha ng pajama at t-shirt. Di na siya nagsuot pa ng panloob dahil pakiramdam niya. Mas lalo lang sasakit yon kapag sumagi doon ng tela. Sinuot niya rin ang choker at wristband niya saka maingat na bumalik sa kama. Hindi pwede na magisingan niya si Adam na walang saplot at baka matakot to kapag bumunga dito ang katawan niya. Tumagilid siya takmang hahaplusin sana ang pisngi ni Adam nang bigla siya nitong kabigan at niyakap siya na mahigpit. The feeling was so familiar that she does not want it. Samot-saring emosyon na lumukob sa kanyang puso hanggang sa muli siyang hilahin ng antok at muling makulong sa bisig ni Adam. Hindi niya naman maamin sa kanyang sarili pero sa bisig nito doon siya nakontento. Adam's POV. Masakit na sa balatang sinag ng araw na tumatama sa binata nang magising si Adam. Ganun pa man di niya magawang kumilos mula sa kinahigaan niya. Dahil ayaw niyang maistorbo ang kanyang payapang pagtulog ni Jessica sa kanyang tabi. Nakunan to sa braso habang nakayakap ang makinis itong braso sa bewang niya. Bahagyang nakaawang ang natural at mapapula nitong labi at talatang nasa kahimbingan pa ng pagtulog. Napangiti siya nang hawakan niya ang pisngi nito at nagsalubong ang mga kilay nito. Napakaganda niya at gusto nitong hagkan hanggang sa magising siya na kahit na yata mamanhid at di na makakilos ang braso niya ay okay lang basta ba nakayakap na at nasa tabi niya si Jessica. He still can't believe that they did it last night, that she allowed her to take her. He knows that she was in pain because that was her first time. Again, he smiled. He was her first and he will promise that he will also be her last. Hindi siya papayag na may ibang lalaki magmamayari kay Jessica. Dapat siya lamang at wala nang iba pa. Ginawa rin niya ito na mahagang hagkan sa labi at tulad ni Sleeping Beauty na hagkan ng isang prinsipe. Dahan-dahan nagmulat ng mata si Jessica. Bahagyang kumunot ang noon nito at maring napapikit nang masilaw sa sikat ng araw. Nang muli itong magmulat nagtataka tong napadidig sa kanya. Hey, good morning. What time is it? She asked with her bedroom voice. Kailangan niya pang kastiguin ng kanyang sarili para lang kumalma. Alam niyang nasasaktan pa to ngayong umaga matapos na nangyari sa kanila kagabi. Pero peste, marinig lamang niyang boses ni Jessica sa mababang tono. Muling nabubuhay ang kanyang kasangga. Natutokso siya. Jessica is a temptation in all caps. Hoy! Kinurot ni Jessica ang tagiliran niya na ikinangawi niya. Tinatanong lang kita pero mukhang naglalakbay ng isip mo sa kung saan. Kakaiba kang kiligin, tumatayo sa Junjun. Naginit naman ang mukha niya dahil sa sinabi nito. Kagad siya dumiretso sa balikat ito upang di nito maalala na kinikilig nga talaga siya. But that was a bad move. Naamoy niya kasi ang natural nitong bango at hindi niya talaga mapigilan ng kanyang sarili na gawaran to ng mabilis na hagkan sa balikat. Bahagya naman siyang sinabunutan ni Jessica. Marahang tinulak ang kanya no upang mapalayo rito. Bangon na, nagugutom na ako. Sa sinabi nito, napangiti siya at kaagad na tumayo. Wala na siyang pakialam kung wala naman siyang kahit anong balot sa katawan bago humarap dito. Kahit anong lalaki mga mata nitong napatitig sa kanya. OMG, that was ready for another round? Agap niya rito na mapansin niya na ang tinutukoy nito yung harap niyang nagkasaludo. But who cares? He is proud that he was gifted. Sira? Inirapan siya nito at sakabi nito ng unan. Magbihis ka nga, hindi ako natutuwa, Adam. Ganitong nananakit ang lahat sa akin. Baka di kita matansya. Maputulan kita ng kaligayahan. Hinila niya ang kumot at yon ang tinapis niya sa ibabang bahagi ng kanyang katawan. Ngunit napansin niyang pinamulahan ng mukha si Jessica habang naiilang nakatitig sa kumot na hawak niya. Nang tingnan niyang tinitingnan nito, nakita niya ang pulang mansa na ebidensya na siya nga talaga ang nakauna rito. Naparunok siya, tiningnan din ang bedsheet na may bahagyaring pulang mansa. Ganun ba talaga sila kagilas kagabi? Jessica must be really in pain last night. Dapat napakamot maingat siya, ngunit nawalan siya ng kontrol nang hinimok siya nitong kumilos ng mabilis. Can you walk? Nag-aano lang tanong niya rito. Papalitan ko lang ang bedsheet at kumot. She looked shy and awkward to both of them. Pero ano naman ang masama? Asawa niya to at legal silang kasal. Lumayas ka sa harapan ko para makatayo ako.
Inirapan ulit siya nito. And don't look at me like that. Like what? Maang niyang tanong. Dito nagsalita kaya naman napangiti na lamang siya habang umiiling. Kumuha siya ng tuwala at tumiretso na sa banyo. Bago niya isara ang pinto, narinig pa niya si Simang na tinatawag si Jessica mula sa labas dahil may bisita raw ito. His brows furrowed. Who could be Jessica's visitor at past 9 o'clock in the morning? Jessica's POV. Saturday morning. Pagkadiretso ni Adam sa banyo, kagad siyang bumalikwas ng bangon. Nananakit pa rin ang likod at balakang niya, pero kaya niya namang kumilos na maayos. Di tulad nung nagising siya para magbihis. Te, gising na ba kayo ni Kuya Adam? Te, naglalabing-labing pa ba kayo? Kanina pa kasi rito sa baba si Kuya Francis. Muling sigaw ni Simang na kinapintig ng sentido niya. Kaya aga-aga naman kasing rumonda ng pasting si Francis at ngayon pa talaga. Pakisabi sa kanya maghintay siya at katatanggal lang. Balik sigaw niya na lamang. Tinanggal niya ang bedsheet at tinit siya sa hamper. Pati kumot nilagay niya na rin doon. Saka siya nagsuot ng pang-ibaba. Makapal naman ang t-shirt na suot niya at maluwag. Kaya naman din siya nagabala pang sumuot ng pang-itaas. Nagsuklay lang siya, tiniyaang nakalugay ang buhok niya. Saka siya lumabas. Muntik pa siyang mapatili ng pagbukas niya ng pinto. Tila nang ngihinalang mukha ni Simang ang bumungad sa kanya. Sinusundan siya nito ng tingin na talaga namang hindi niya nakinaya. What? Singhal niya rito. Ikaw te ha? Akala ko ba wala sa nabanggit ko si Kuya Adam sa'yo? Oh, ano? Inis niya pa rin tanong dito na kinangiti nito ng malawak. Bakit pala ngayon ka lang lumabas? Bakit may narinig akong anulong kagabi? Bakit blooming ka ngayong umaga? Nadiligan ka ba te? Nailamukos niya ang palad niya sa sarili niyang mukha. Wala na talaga siyang magagawa pa sa dalaga nilang kasambahay. Kung ano mang narinig mo, sarilinin mo na lang. At kung naistorbo ka, pwede namang bumalik ka na lang kila mama. Iyahatid kita. Ay hindi te, okay na okay lang sa akin. Agap nito at saka mabilis umabrisyete sa braso niya. Dito lang ako sa'yo te. Ayoko sa San Antonio. Huwag mo ko ibalik doon, promise, tahimik lang ako. Napabuntong hininga na lang siya sa kakulitan nito. Oo na, basta wag sana tong makakarating kila mama. Makakaasa ka ate? Sagot nito. Pero te, kung nag-aano kayo ni Kuya Adam, para naman po si Kuya Francis. Te, akin na lang si Kuya Francis. Single naman ako. Kinaltokan niya to sa noon na manahimik na. Pagkarating nila ng sala, kagad bumungad sa kanila ang peste niyang kaibigan. May hawak tong bottled coke sa kaliwang kamay, habang chips naman sa kanan. Anong ginagawa mo rito? Tanong niya at kagad lumapit dito at saka kinuha ang coke at chips sa kamay nito. Pinangalahati niyang coke at walang pakialam. Nanilanta ka naman ng chips? Ay peste, thank you ha. Eksaheradong sabi nito na masama ang tingin sa kanya dahil kinuha niyang pagkain nito. Ako ang bumili, ibang kumain. Ako ang bisita pero ako pa nagpamerienda. Salamat sa akin ha, sana mabusog ka. Napakadamot mo. Parang wala tayong pinagsamahan ha. Sagot niya naman. Nang maubos niya ang coke, binalik niya na kay Francis ang bote. Pilit din itong siniksik ang sarili nito sa pang-isang upuan kaya kung saan siya nakaupo. Pakiramdam niya tuloy naglalagutukan ng buto niya at mas lalong kumikirot ang likod ng balakang niya. Ano nga kasing ginagawa mo rito? Singhal niya habang itinutulak to papalayo. Chinecheck ko lang kung nandito ka nga talaga. Sabi kasi ni Tita Judy nakipagbahay-bahayan ka na raw kay Gafford. Kawawa naman siya. Sakit ka pa naman sa utak. Sira. Akmang sasagot pa si Francis nang marinig nila ang pagtikim sa hamba ng sala. Nang magangat sa tingin ang madilim na mukha ni Adam ang bumungad sa kanila. Zop, my friend? Nakangiting bati ni Francis kay Adam. We are not friends. Malamig na sagot naman ni Adam saka tumitig sa kanya. Chips and soda are not good for you early in the morning. Anito. Lumapit to sa kanya, tinila siya patayo mula sa kinauupuan niya. Umupo to sa isa pang pang-isahang sofa kasama siya. Maigpit din siya nitong niyakap sa bewang niya upang di na siya makagalaw pa. Huwag ka mag-alala, Paps. Ani Francis na nagpangisi kay Adam habang nangaasar ang bugok. Makapal ang bituka ni Jessica, di yan tatabla ng sakit. Akmang tatayo siya upang sabunutan si Francis pero humigpit ang yakap ni Adam sa bewang niya. Stay beside me. Peste niyong dalawa. Alam niyong single ako sa harap pa kayo maghaharutan? Singhal naman ni Francis saka tumayo. Anyway, Mr. Gafford. Naging seryosong mukha nito habang nakatitig kay Adam. Ipapaalala ko lang na hindi ka nagdedeposito sa account ko. Sabado na ngayon at linggo na bukas. Huwag mo sanang makalimutan.
Pagkasabi nun si Francis, bumaling to sa kanya, ngumiti bago tumalikod at lumakad na paalis. Di niya alam kung tungkol saan sinabi nito kay Adam. Di niya rin maintindihan ang usapan ng dalawa. Ganun pa man, nanatili siyang tahimik at di na nang uusisa pa.